Sa urban home crayfish keeping, maaaring nagsimula ka lang sa trio set ng crayfish breeders as pet or hobby. Pero aasahan mo talaga na dadami ang iyong mga alaga dahil mabilis dumami talaga ang ARC crayfish. At sa kalaunan ay talagang kailangan mo rin dagdagan ng iyong crayfish habitat sa urban home setup. Sa urban home crayfish setup, mapa-aquarium man, DIY storage box aquarium or trapal pan setup, pag nag-umpisa nang mag-breed ang iyong mga crayfish, kinakailangan mo na bang magkaroon ng breeding tank, hatchery tank, nursery tank at grow out pan? Effective ba talaga ang mga plastic egg trays para maging alternative hides sa mga crayfish, craylings at juveniles? Ang pagiging urban home crayfish grower or farmer, ano-ano dapat ang mga i-consider pag dumating na kailangan mo talaga ng karagdagang tirahan ang lumaki ng populasyon ng iyong mga crayfish. Pero ang problema, wala ka ng lugar na paglalagyan. Sa Urban Crayfish Farmer video number 18, i-share ko lang ang mga latest update at upgrades ng aking lumalaki ng crayfish urban home setup. Makailang nga lang ay matagumpay tayo na nag-breed ng abot sa 600 hanggang 700 na craylings. Ngayon, ang mga craylings na ito ay papunta na sa paglaki at magiging juvenile sa edad at size. Dahil sa karagdagan na populasyon ng mga crayfish, nagdagdag na ako ng 2 levels trapal pan para nga ma-accommodate ang lumalaki ng populasyon ng aking mga crayfish. Kinumbert ko na rin ang dalawang DIY underbed storage box aquarium na nasa akin nung nagsimula pa lang ako ng pag-aalaga ng crayfish para maging dedicated na breeding tanks na. Sa ngayon ay nasa proseso po tayo na masusubukan din ang sinasabi nilang intensive breeding in an urban home settings. Ang proseso na ito ay susubukan din natin ang selective at cross breeding para masubukan din natin mapaganda ang ating mga future broodstocks, at ito nga ay sa urban home settings. Nagdagdag na rin ako ng dalawa pang DIY underbed storage box aquariums, at ang mga ito ay magsisilbi naman hatchery tanks. Dito muna ilalagay para mag-hatch ang mga craylings bago i-release sa nursery pan. Sa video rin ito ay i-discuss din natin ang tungkol sa paggamit ng plastic egg tray para alternatibong hides sa mga malalaki ng craylings at mga juveniles. Pero bago ang lahat, pagtiyagaan na muna ninyo ako dito. Gaya ng dati sa mga iba kong mga video ay ilalahad ko muna ang aking mga disclosure. Karamihan ng mga impormasyon, pag-alaga at farming methods tungkol sa ARC crayfish ay aking mga personal experience lang. Ang mga impormasyon na aking napag-aralan sa mga iba ring mga experienced crayfish growers at farmers na aking mga napagtatanungan ng advice tungkol sa ARC crayfish. Mga impormasyon na aking nakalap sa online at mga iba-ibang mga multimedia platforms. Karamihan naman ang aking mga paraan ay mubra naman sa akin. Siyempre, marami ang mas magagandang paraan ng mga eksperyensado ng mga growers at farmers. Pero ang akin lang naman ay i-share lang ang aking mga personal experience at mga paraan para naman makatulong din sa mga nag-uumpisa pa lang sa pag-aalaga ng crayfish sa urban home setup, at pati na rin sa ARC crayfish community. Okay, let's go. Una sa lahat, pag pumasok ka sa pag-aalaga ng crayfish in an urban home setup, ang pinaka-importante ay dapat na pag-aralan na ninyo ang lahat ng kailangan malaman tungkol sa ARC crayfish. Dapat na pag-alaman na rin ninyo na ang mga crayfish ay mabilis dumami at mag-breed at mabilis magparami. Kaya kinakailangan ninyo talaga ng malaking tirahan nila o kaya malaking pan pag mag-umpisa na silang mag-breed.
Karamihan sa mga nag-uumpisa sa home setup ay nag-umpisa muna sa tryo set ng crayfish breeders sa maliit na aquarium. Kasama na po tayo dito na nag-umpisa muna sa dalawang set ng tryo sa underbed storage box aquarium setup. Ngayon po, dapat po malaman natin na ang mga crayfish ay prolific breeders. Ang isang female crayfish na may laking 4 inches ay kayang mangitlog ng mga 250 hanggang 350 na eggs. At pag nag-hatch ay mababa ang mortality rate. Imagine mo na lang kung meron kang dalawang female crayfish na nangitlog at maaring sabay pang mangitlog ang mga ito. Talagang ma-overwhelm ka sa biglang pagdami ng crayfish na iyong aalagaan. Ang mga craylings, pag lumaki na sila, hindi sila pwedeng isaksak lahat sa iyong maliit na aquarium na iyong panimula. Para mag-survive ang mga lumalaki ng mga craylings, kailangan na nila ng mas malaki na habitat. Dapat meron kang mga ponds. Sa ating sitwasyon na urban home setup na kulang sa space, dapat talaga ay space saver na multi-level trapal pan ang kailangan. Sabi ko nga, dapat maging handa at siguradong mangangailangan ka talaga ng mas malaking pan para sa mga craylings. Kailangan maalagaan pa sila hanggang ang mga craylings ay lumaki na at pwede nang ibenta. Ang pinaka-very least bilang urban home grower, dahil sa limited space, hindi kakayanin na ang karagdagan pan. Ang nangyayari ay ibinebenta na lang ang mga craylings bago sila lumaki as adults. Okay, next topic na tayo. Sa urban home crayfish setup, mapa-aquarium, DIY storage box aquarium, o kaya trapal pan setup, pag ang inyong mga alagang crayfish ay nagsimulang mag-breed, kinakailangan mo na ba ng breeding tank, hatchery tank, nursery tank, at grow out pan? Ngayon, nag-decide ka na mag-breed ang iyong mga alaga at palakihin sa iyong bahay sa urban home setup. Nagawan mo na ng paraan na magdagdag ng trapal pan para sa iyong dumarami ng mga alagang crayfish. Sa totoo, ito yung aking sitwasyon sa ngayon. Nakapagdagdag na tayo ng 2 levels trapal pan para sa mga lumalaki na nating mga alagang crayfish sa limited space sa harap ng bahay at tabi ng garahe. Ngayon, meron akong grow out pan para sa aking mga 600 to 700 craylings. Ngayon ay 60% ay lumaki na sila ng mga 2 inches. May 10% naman ay nasa mahigit 2 inches. At ang mga natirang 30% ay nasa 1 inch to 2 inches na. Sa ngayon ay gamit ang 3 trapal pan as grow out pan at ang pang-apat ay nursery pan naman. Ang tanong ngayon ay, nasa ang aking mga malalaking breeders? Looking back tayo, matatandaan na nagsimula tayo ng dalawang DIY underbed storage box aquarium na meron ding integrated DIY water filter. Ngayon ay kinumbert ko na ang dalawang DIY underbed storage box aquarium para maging breeding tanks na lang. Pero meron din tayong mga ginawang pagbabago sa filtration method. Wala naman naging problema sa original na integrated water filter na aking nilagay sa bawat isa sa dalawang DIY underbed storage box aquarium. Meron lang akong nakitang mas effective na paraan sa filtration nang magkaroon ako nitong karagdagan 2 levels trapal pan. Ang mas magandang paraan sa filtration na ito ay pwede kong ipatong pahalang na lang ang mga DIY underbed storage box aquarium sa bagong 2 levels trapal pan frame. Tama-tama lang ang haba ng DIY underbed storage box aquarium na nasa mga 2 feet. Parehong-pareho ang width na 2 feet din sa additional kong 2 levels trapal pan frame. Ngayon napaka-convenienteng ipatong na lang lahat ng DIY underbed storage box aquarium sa ibabaw ng 2 levels trapal pan frame. Para hindi lolondo ay nilagyan ko ng standard na dog or pet cage na may sukat na 1 feet by 2 feet floor matting para maging support sa DIY underbed storage box aquarium. Ngayon, lahat ng DIY underbed storage box aquarium ay nakapatong na nga lang sa ibabaw ng 2 levels trapal pan frame. Dahil dito, ang filtration system ay isasama na lang sa filtration system ng mga trapal pans. Gamit ko na lang ang mga dating submersible pumps para mag-pump ng tubig mula sa top trapal pan papunta sa mga DIY storage box aquarium. Dahil dito, hindi ko na kailangan ang mga original at dati ng mga integrated water filter. Ang tubig sa mga DIY underbed storage box aquarium ay filtered water na
na manggagaling na sa mga trapalpan. Next ay nagdagdag pa ako ng 2 DIY underbed storage box aquarium. Ang mga bagong DIY underbed storage box aquarium ay karagdagan sa ating home setup. Napagtanto ko kasi na kailangan din pala ng mga hatchery tanks. Ang mga additional DIY underbed storage box aquarium ay kaparehas lang ng sukat sa mga dating underbed storage box aquarium para sa hatchery tanks. Siyempre, para pare-parehos ang mga sukat. Ang hatchery tanks ay dito ilalagay ang mga mother crayfish na malapit nang mag-hatch ng mga eggs. Karaniwan ay nasa pang-5 o pang-6 na linggo sa incubation period. Ito yung time na malapit nang mapisa ang mga eggs para maging craylings na. Napansin ko kasi na meron din palang mga eggs na nauunang mapisa kaysa ibang mga egg. Merong mga eggs talaga na nauunang mapisa at mas maagang nagiging craylings kaysa ibang eggs. Napansin ko ito sa aking pagwa-water change sa pan na pinaglalagyan ng mga isolation basket ng mga buried crayfish. Parati akong nakakakita ng maliliit na craylings sa mga water changes na napapasama ang mga ito sa pagsaipon ng tubig at pagsala sa fishnet bago itapon ang tubig. Ang fishnet ay ginagamit ko talaga para walang matapon na craylings na napapasama sa pagsaipon ng aking mga water change procedures. Noong una ay nagtataka ako kung saan nga nanggagaling ang mga maliliit na craylings na ito. Hanggang napansin ko na ang mga eggs ng mga mother crayfish na napahats na. Kaya ito ang una kong naging reason na kailangan talaga ng hatchery tanks. Ilalagay lang ang mga mother crayfish sa hatchery tank sa huling mga 1 linggo o 2 linggo ng incubation period. Sa ngayon ay pababayaan ko muna ang mga bagong hatch na craylings na humiwalay sa mother crayfish ng natural way or method. Sa ngayon ay hindi muna gagawin ang pagpag method. Paniwala ko kasi na dapat ang mga craylings ay hihiwalay lang sa mother crayfish pag ready na sila. Nakita ko nga kasi na ang mga craylings ay hindi naman sabay-sabay na nade-develop. Meron talagang mga craylings na hindi pa talaga nade-develop pero marami na rin mga craylings na nauna nang humihiwalay. Pero ang mga craylings na humihiwalay na ito ay bumabalik pa rin naman sa mother crayfish for protection hanggang sa kaya na nila talagang humiwalay. Sa pagpag-method kasi ang paghihiwalay sa mga craylings ay sa pilitan. Kaso nasasama rin ang mga craylings na hindi pa fully matured para humiwalay. Siyempre, ang mga immature na craylings na ito ay mas maliit ang chance para mag-survive. Hindi ko naman sinasabing mali ang pagpag-method. Sa ngayon, sa natural na paraan muna ihiwalay ang mga bago kong craylings. Ito yung mga dahilan sa pagkakaroon ko ng 2 pang DIY underbed storage box aquarium para maging hatchery tank. Sa oras na lahat ng craylings ay humiwalay na sa mother crayfish, ang mother crayfish ay ililipat naman sa breeding tank. I-discuss ko mamaya ang proseso sa paglipat. Nilagyan ko ng mga ceramic rings para maging substrate substitute ang mga hatchery tanks. Ang mga ceramic rings na ito ay magsisilbing taguan ng mga bagong hatch na craylings. Proteksyon ito para hindi sila makain ng mother crayfish. Naglagay na din ako ng mga babad na dried talisay leaves at pati na mga aquatic plants. Magsisilbi ang mga ito na pagkain ng mga bagong craylings sa una at hanggang pangalawa nilang linggo. Pag lumaki na ang mga bagong craylings, siguro pag umabot na sila ng 1 linggo or 2 linggo, kailangan na silang ilipat sa nursery pan. Ang mga craylings ay maninirahan ng mga 4 hanggang 5 linggo siguro sa nursery pan. Or pag karamihan sa kanila ay umabot na ng laki na 1 inch. Bago tayo magpatuloy ay ipapakita ko lang muna kung paano ko in-install ang mga water supply at drain line. Pati na rin ang aeration ng mga DIY underbed storage box aquarium. Una, ang water supply. Sa pag-supply ng tubig ay gumamit ako ng mga pumps na manggagaling sa tubig ng trapalpan papunta sa bawat DIY underbed storage box aquariums. Ang mga submersible pumps ay ito rin yung mga dating ginagamit sa integrated DIY water filter sa underbed storage box aquarium. Kaya available na siya at ni-reuse na lang.
Gumamit ako ng 12mm hose at quick connect connectors. Meron akong dahilan kung bakit ito ang aking mga ginamit. Pwede rin namang ordinary aquarium hose kung gustong mas mura ng konti. Ngayon sa overflow drain, binutasan ko yung underbed storage box sa gilid. Kita naman sa video. Huwag nang magdalawang isip, mas maiging butasan na lang. Yung iba kasi ay naghihinayang na butasan ang mga storage box. Kaya minsan sa mas komplikadong siphon method ang ginagamit sa drain. Ang pinakasimple at pinakamadali talaga ay butasan na lang ang storage box aquarium para sa drain outflow. Sa mga pipe fittings naman, meron akong dalawang set ng 1/2 na glass aquarium drain fittings. Kaya ito na ang ginamit ko sa mga breeding tanks. Kagandahan dito sa glass aquarium drain fittings ay meron na siyang rubber seal ring. Ngayon, para sa naidagdag na hatchery tank naman ay ginamitan ko na lang ng ordinaryong PVC fittings. Gumamit na lang ako ng pares na male at female threaded coupling adapter. Nilagyan ko na lang ng maraming Teflon tape para sa seal connection. Ang mga PVC pipes ay 1/2 size lang na blue, pati na ang mga ibang fittings sa overflow drain light. Ang mga drain ay pabalik na sa top trapal pan ng ating 2 levels trapal pan. Pakitignan na lang sa video ang mga koneksyon na aking ginawa. Para naman sa aeration ay kumabit na lang ako sa mga dating airline. Gumamit na lang ako ng hose T connector at airstone. Ngayon, bago tayo magpatuloy ay balikan muna natin kung saan ilalagay ang mother crayfish na nahiwalay na lahat ng crayling sa hatchery tank. Ang mother crayfish ay ibabalik na sa breeding tank, pero sa ngayon hindi pa isasama sa male breeder. Kailangan pa ng mga 1 o 2 linggo makarecover bago ulit isa lang sa breeding. Para makatipid sa space sa aking mga DIY underbed storage box aquarium, dahil maluwag naman ang mga breeding tanks, gumawa ako ng divider gamit ang PVC wool or ceiling panel. Ang mga divider ay maghihiwalay sa male at female breeder hanggang ang female breeder ay makarecover na at maging ready na sa pag-breed ulit. Ang PVC divider ay makinis kaya hindi basta-basta makakaakyat ang mga crayfish. Sa isang side lang, pero doon sa kabilang side kung saan nakakabit ang divider sa mga drain fittings gaya ng nasa video ay kinakailangan ko pang lagyan ng pangharang sa ibabaw para hindi makaakyat ang mga crayfish. Tumutungtong kasi ang mga crayfish doon sa mga drain fittings. Ang mga PVC wool at ceiling panel na ginamit kong divider ay pareho ding mga divider na ginamit ko sa mga trapal pan. Ngayon, ang ating next topic naman ay ang mga plastic egg trays para gagamitin alternative hides sa mga mas malalaking craylings at juvenile crayfish. Ang tanong ay, ang mga plastic egg tray ba ay pwedeng alternative hides para sa mga malalaki ng craylings at juvenile? Yun lang, ang masasabi ko lang ay base sa aking mga personal kong experience at assessment. Baka nga po pwede sa mga iba, lalo na sa mga malalaking concrete pan. Ang aking honest opinion ay hindi talaga siya effective gaya ng aking inaasahan. Ito ang aking assessment pagkatapos kong subukang gumamit ng mga plastic egg trays sa aking mga trapal pan. Una, hindi siya effective kung ang pag-uusapan ay area coverage. Tandaan natin na ang ating mga trapal pans ay hindi kasing lawak ng mga concrete pan. Ang mga plastic egg trays ay masyadong malaki ang na-occupy na area, pero hindi ganong kalaki ang naibibigay na hides at protection sa mga malalaki ng mga crayfish at juveniles. Pangalawa, ang mga plastic egg trays ay partial hides protection lang ang pwedeng ibigay sa mga craylings at juvenile crayfish. Ang mga craylings na nakakuha ng pagtataguan at pwesto sa egg tray ay parati pa rin na itataboy ng mga ibang craylings. Naatake ang mga craylings na ito sa lahat ng sides. Kita ko kasi na parating nag-aagawan sa pwesto sa mga pwedeng pagtaguan sa mga egg trays. Kaya sa bandang huli, ang mga egg trays ay masyadong malaki ang nauukupang area, pero minimal lang ang hides at protection na naibibigay. Kaya ang nangyari ay naglagay na lang ako
ng mas maraming PVC hides, yung pwede sa mga malalaki ng grayling. Ang mga PVC hides ay mas may protection ang mga grayling. Nadedepend nila ang mga butas sa harap. Siyempre, pag sa likod na butas na sila aagawan ay ibang istorya na. Gumamit ako ng maliliit na diameter na PVC pipe. Assorted dito, meron 1/2, 3/4 at 1 inch. Ang mga maliliit na PVC hides na ito ay gagamitin sa lahat ng grow out pan hanggang lumaki ang mga crayfish at umabot na ng 3 inches. Siyempre, malalaking PVC na ang gagamitin na akma sa laki ng mga crayfish. Mga 1 1/4 or 2 inches na PVC pipes na. Okay, karamihan sa aking mga na-discuss ay mga bagay na dapat tandaan at magsisilbing guide sana. Siyempre, marami pang ibang dapat i-consider. Gaya ng kailangan talaga na meron tayong resources at siyempre space para maging karagdagan pan or habitat ng mga crayfish. Dahil nga ang mga lumalaki ng mga craylings ay lalaki talaga ang mga ito hanggang maging juveniles. Kaya siguradong hindi na sila magkakasya sa ating mga existing na mga pans. Maliban na lang siguro kung ibebenta ng maaga ang mga craylings bago sila maging juveniles or adult crayfish. Yan naman ang nakikita kong ginagawa ng karamihan. Ibinebenta na nila ang mga craylings dahil walang space na paglalagyan. Kung kikita or masambot ang investment ay hindi ko lang sigurado. Pero sa ngayon ay subukan ko munang alagaan ang aking mga crayfish. Gusto kong subukan hanggang dulo para magkaroon ng tamang experience at mapag-aralan na rin ng husto ang pag-aalaga ng crayfish. Ang ultimate goal ay magkaroon ng magandang broodstock at magagandang breeder. Salamat!